Good morning my dear brothers and sisters. Welcome naman po sa panibagong araw. And nawa po ay relax po kayo dyan habang nakikinig po sa ating Come Follow Me Philippines. Ito po si Brother Dave. Ngayong araw na to, pag-usapan natin ang 1 Nephi chapter 8. Basahin natin ang introduction. Nakakita si Lehi ng isang pangitain ng punong kahoy ng buhay. Kinain niya ang bunga nito at ninais niyang gayon din ang gawin ng kanyang mag-anak. Nakakita siya ng isang gabay na bakal, isang makipot at makitid na landas, at ng abo-abo ng kadiliman na bumabalot sa mga tao. Sina Saraya, Nephi at Sam ay kumain ng bunga, subalit tumanggi sina Laman at Timuel. Yan, so dito po sa pambungad, ito yung pag-usapan natin at ito yung babasahin natin yung buong chapter. So excited po ako na may matutunan sa pagbabasa natin at matanggap tayong mga insights galing sa banal na espiritu. So basahin natin ang talata 1 or verse 1 ng 1 Nephi chapter 8 verse 1. At ito ay nangyari na tinipon namin ng sama-sama ang lahat ng uri ng aming binhi, ng bawat uri ng butil, at gayon din ang mga binhi ng lahat ng uri ng bungang kahoy. At ito ay nangyari na habang nanatili ang aking ama sa ilang, nangusap siya sa amin, sinasabing, dinggin na naginip ako ng isang panaginip, o sa ibang mga salita, nakakita ako ng pangitain. So, stop ko muna dito sa verse 2. Sa verse 1, kung mababasa natin, sinabi dito na tinipon nila yung mga butil ng bawat uri at gayon din ang binhi ng bunong kahoy. Sa anong paraan? Kasi maglalakbay uli sila. So my dear brothers and sisters, dito ko natutunan na yung buhay nila ay hindi nila alam kung saan sila patungo. Basta ang alam na nila, yung unang instruction is lalabas sila sa Israel. If you're going to deepen this, my dear brothers and sisters, dito ko na pagtanto na natutunan na minsan sa buhay natin, yung pagsunod natin sa Panginoon, hindi natin alam kung ano yung patutungan nun. Halimbawa, ay mga decisions tayong gagawin na kung saan mahirap siyang gawin, na tayo lang yung makapag-desisyon nun. Let's say this, may trabaho tayo sa linggo na yan. And napakaganda ng ating sweldo o ng posisyon na meron tayo. And then nakaramdam talaga tayo for ilang years na parang may kulang. Ito yung magpahinga sa araw ng linggo, i-honor natin yung araw ng linggo, and at the same time, makapagsimba tayo sa araw ng linggo. Even though nakapagsimba nga tayo sa araw ng linggo, ba't nagtatrabaho tayo, may kulang. So, parang dumating sa isip natin na uminto at maghanap ng bagong trabaho. And then nag-apply tayo ng trabaho, and may potential, no? During that time, tatanggapin na tayo sa trabaho, pero yung posisyon na sa kampanya na yan, halimbawa, ay hindi ganon tulad ng, halimbawa, yung posisyon mo sa company na yan is mataas. Doon, hindi ganon kataas. Mababa siya, no? At pangalawa, yung sweldo, hindi ganon kataas. Pero, we are able na pag Sunday, off natin. Or Saturday, Sunday, off natin. And then, mahirap siyang desisyon, pero nakaramdam tayo ng peace. Pero hindi natin alam kung saan patutungo yun. Basta ang alam lang natin is, kailangan kong mag-stop sa pagtatrabaho sa araw ng linggo and lilipat ako ng ibang trabaho and sa ganitong posisyon and sa ganitong sweldo, hindi ko pa alam if mapupunan niya yung pangangailangan namin ng pamilya, but still we have that hope and we have that faith to our Lord Jesus Christ that He can provide and dadalhin niya tayo tulad nga ni Nephi sa lupang pangako. And the same thing din, no, na there's something good will happen. Hindi natin lubos makita ito in general. Pero alam natin, no, we have faith. Kasi yung faith, diba nga, ito yung mga bagay na hindi natin nakikita pero naniniwala tayong totoo. So, doon, no, malalaman natin in the future, even though na uncertain ang nangyayari, pero through that faith, alam natin na yung Diyos ng Israel, Diyos ni Abraham at Diyos ni Jacob, Diyos ni Noah, ni Moses, ay hindi tayo pababayaan. Kaya naging tuwa ako kasi may pumasok na insight sa isip ko na ito yung nangyari sila ni Lehi. Nakakala ko lalabas na sa Jerusalem, di ba? And akala natin magstay lang sila doon sa wilderness, but still kailangan pa nilang maglakbay. And ang tanong,
this time ba alam na nila kung saan sila patutungo? Kasi mababasa natin dito in the later time, sa side ni Leman and Lemuel naman, dito talaga parati sila nagmumurmur, nagrereklamo kasi, di ba nga, bilang tao, yung mata nila nakatuon sa mundo. So, yung parang isip nila, ano yung mangyayari na sa amin dito sa wilderness, sa ilang. Basta nga patutungo, ano yung pinakapunto nito? So, hindi nila alam. No? And dito nga, nagsabi si Lehi sa verse 2 na kung saan nakakita siya ng isang pangitain or panaginip. So, dito naman siguro sa side nila ni Laman naman, ito na naman si tatay. May mga vision na naman siya no natatanggap. Walang concrete na evidence yun. Diba? Kasi vision ng tao Pero si Nephi at yung mga kasamahan niya, yung kapatid niya, at yung mga sila ni Ishmael at mga faithful na mga naniniwala sa Diyos ay sa pamamagitan ng banal na espiritu pinapahayag sa kanila, kino-confirm sa puso nila na maniwala kayo kay Lehi. Sumasahin natin pagpatuloy sa verse 3 kung ano yung sunod na nangyari. Verse 3, at dinggin, dahil sa mga bagay na aking nakita, may dahilan ako upang magalak sa Panginoon dahil kay Nephi at gayon din kay Sam, sapagkat may dahilan ako upang ipalagay na sila at marami rin sa kanilang mga binhi ay maliligtas. Subalit dinggin, Laman at Lemuel, labis akong natatakot dahil sa inyo, sapagkat dinggin, patid kong nakakita ako sa aking panaginip ng isang madilim at mapanglaw na ilang. At ito ay nangyari na. Nakakita ako ng isang lalaki at nakasuot siya ng isang puting bata. At lumapit siya at tumayo sa aking harapan. At ito ay nangyari na. Nangusap siya sa akin at sinabihan akong sumunod sa kanya. At ito ay nangyari na. Nang sumunod ako sa kanya, namasdan ko ang aking sarili na ako ay nasa isang madilim at mapanglaw na ilang. At matapos na maglakbay ako sa loob ng maraming oras sa kadiliman, nagsimula akong manalangin sa Panginoon na maawa siya sa akin. Alinsunod sa nag-uumapaw niyang magiliw na awa. Verse 9, at ito ay nangyari na. Matapos akong manalangin sa Panginoon, nakamalas ako ng malaki at malawak na parang. Verse 10, at ito ay nangyari na nakamalas ako ng isang punong kahoy na ang bunga ay kanais-nais upang makapagpaligaya sa tao. So, sa binasa natin hanggang sa verse 10, na paniginipan ni Lehi, pero hindi pa dito in-explain kung bakit natakot siya sa mangyayari kay Laman at Lemuel. Ang kanilang pananampalataya ay hindi ganun kalakas. At masasabi natin sila yung mga prodigal son na kung saan nagre-rebelde sila sa kanilang ama, ang si Lehi, at sa kanilang kapatid na si Nephi. And hindi sila naniniwala sa mga vision na natatanggap ni Lehi at ang mga counsel sa kanila na kababata nilang kapatid si Nephi. And sa pagpapatuloy, si Lehi sa kanyang panaginip ay andun siya sa kadiliman. And sa kadiliman, sa dulo ay may nakita siyang tao na nakaputi, maliwanag. Tinawag siya na lumapit. And sa kanyang paglalakbay ay hindi niya alam kung saan siya patutungo dahil sa dilim na nangyari. At nagustuhan ko ang sinabi niya sa verse 9 at sinabi dito, at ito ay nangyari na matapos akong manalangin sa Panginoon, nakamalas ako ng malaki at malawak na parang. So, ito yung kasagutan ni Lehi kung paano siya naligtas doon sa kadiliman. Yung panahon na nanalangin siya sa Panginoon. Kadiliman, ibig sabihin ito yung temptasyon ng mundo, yung mga pagsubok na naranasan natin, yung pang-araw-araw na nakikita natin sa ating mata. So, bigyan ko ng emphasis tong sinasabi dito na madilim, kadiliman. Sa ating buhay, kung may kukumpara natin, sa isang araw, ano yung mga importanteng bagay na dapat nating gawin at ano yung mga less important na ginagawa natin. So, my dear brothers and sisters, to be honest, sa aking pagsasalita ngayon, mas marami yung time na nagbibigay tayo tuon sa mga less important na bagay sa buhay natin. Especially pag marami tayong pera na hindi natin alam kung saan natin ito gagastusin. Marami tayong mga activities na kung saan
napapalayo tayo sa mga importanteng bagay sa ating buhay. Ano ba yung importanteng bagay na sinasabi ko? Ito yung ating Diyos, yung ating pananampalataya sa Kanya. Kung ating maalala noon, 'di ba, sa mga katuruan, if nakacentered yung ating pananampalataya, ang pamilya natin sa Panginoon, masi-strengthen, no? So dito sa binahagi ko na yung importanteng bagay is ang ating Panginoon, ang ating Diyos, ang pamilya natin, and then after nun yung mga relatives natin, mga friends natin, and more sa tao. Ngayon, kasi back in the day, yung panahon natin, 90s, 80s, yung pinaka lang sa atin noon, makapanood tayo ng TV sa kabilang bahay, 'di ba? Yung parang Betamax pa noon, 'di ba? So, yun. Just saying na hindi ganoon karami yung technology. Nakikinood lang tayo. Unlike ngayon, halos lahat ng bahay meron ng TV. So, hindi na nga TV. Halos lahat ng bagay, wala na nga cable, 'di ba? Meron ng internet. So, nanonood na tayo sa internet. Noon, pag nanonood tayo ng TV, meron pang commercial. During commercial, magwawalis muna tayo, di ba? Balik na naman tayo. Ngayon hindi na kasi hindi mo na aabangan yung paborito mong pelikula bukas, yung drama, or comedy na pinapanood natin, sitcom. Bukas, di ba? May ganun. Bukas na naman, next day na naman. Ngayon, yung buong episode na yon, pwede mo panood sa buong araw from starting ng 7 o'clock in the morning hanggang walang tulugan na. Diba? Nakuha nyo yung point, my dear brothers and sisters. Ibig sabihin, yung technology ngayon pumapalibot sa atin, yung mga less important, yun yung nagko-consume ng ating oras. Depende na lang kung paano natin gamitin yon. Kasi yung mga technology ginagamit din natin sa simbahan. Yung pinaka-point ko lang is yung bang hindi na makatarungang paggamit. Hindi na siya, wala tayong disiplina sa paggamit. Nagkakaroon na siya ng leading to darkness na yung buhay natin. Yung isang araw, mga brothers and sisters, meron tayong 24 hours. Pagising natin sa umaga ng 7 o'clock in the morning hanggang, gising tayo sa umaga 7 o'clock in the morning, mag-spend time tayo sa family natin ng konti, mag-take breakfast tayo, tapos mag-school yung mga anak natin, hanggang lunch. Minsan yung mga sa lunchtime, di tayo makaka-uwi kasi doon tayo magla-lunch sa ating opisina. Uwi tayo ng 5, mag-travel pa tayo, nakauwi tayo sa bahay ng 6 o'clock in the evening. 6 o'clock in the evening, sabay tayo ng pamilya natin for 3 hours kain. Tapos pagka 10, 9 tulog na yung mga anak natin, 10 gising pa tayo, and then yun lang. So ilang oras lang yung mas-spend natin sa family natin, no, weekdays. So we have 3 to 4 hours lang. And then sa 4 hours na yun, ipokonsume pa tayo ng mga less important things. Wala na tayong time, especially sa Panginoon, di ba, sa ating Diyos. Na pagising din sa umaga, dahil late na tayo, hindi tayo magbasa naman na nakasulatan, hindi tayo nakapag-pray, pagdating ng gabi, hindi tayo nakapag-family prayer or scripture study, wala na. So nakukonsume tayo ng kadiliman. Ito yung nangyari kay Lehi din, no? So hopefully, my brothers and sisters, yung binanggit ko na yon is magbibigay sa atin ng light ba, ng enlightenment na hindi yun parang wala lang. Talagang nangyayari ngayon sa ating panahon. Ang ating the good and evil using technology. So yung kabutihan, ginagamit yung technology para sa kabutihan, at yung evil, ginagamit din yung technology para sa kasamaan. So dito, dapat nating makita, my dear brothers and sisters, na we need to pray earnestly, tulad ng ginawa ni Lehi sa verse 9. Nanalangin siya sa Panginoon, at dahil sa panalangin niya, ay nakamala siya ng malawak, no, na parang. So parang paraiso siya. And then sa gitna nun, ay nakamalas din siya ng punong kahoy. And yung bunga na yon ay kanais-nais. Sa verse 10 sinabi niya dito, na makakapagpaligaya sa tao. Ito'y kalintulad ng nangyayari sa atin ngayon, yung kadiliman, hindi lang yung technology, kahit na yung saan ka tumingin, no, napaka-normal na. Ang tawag doon is norms, no? Normal na ang mga ginagawa ng tao na kasamaan. Yung parang everyday, parang makikita mo noon, parang sagwa na tingnan. Pero ngayon, normal na lang. No, normal na lang na ganun. So, prone tayo sa kung saan pa virus or sa germs sa palibot natin. And hindi lang sa labas, pati sa loob ng bahay, kasi nakakapasok na rin yung temptasyon through technology. Ganun katindi. At yung ang mundo, walang katapusang kayamanan. Back then nga, no, kung makita natin siguro sa panahon nila ni Nephi, yung, 'di ba, yung klase, yung sa atin, sa mga Pilipino,
yung klase ng trade noon is hindi pera eh. Yung pang may bigas ka dyan, di ba nagtatanim yung palay yung kabilang bahay mo, may manok ka, sabi mo sa kapitbahay mo, sabi mo sa kanya, ay, bro or sis, no? Back then, limbawa, no? 100 years ago, the Philippines. Meron kang ano dyan, bigas, pahiram naman, no? Trade tayo ng manok. Uy, tama yan sis, kasi wala kaming pang-ulam ngayon eh. Sige, trade tayo. Isang sakong bigas, ano? Tapos sa kanya, isang manok. Ganun ba? Di ba, ang sarap. Ngayon, ano na eh, pera na lahat yung gumagalaw eh. Di ba? Pwede nang bilhin yung dignidad ng tao, pwede nang bilhin yung buhay ng tao dahil sa ganun. So, ano ba yung sinasabi dito ni Lehi sa verse 10 nang sinabi niya na nakamala siya ng punong kahoy na makapagpaligaya sa tao? Ito yung kaligayahan na hindi mababayaran ng salapi. Ito yung kayamanan na kung saan kahit na wala tayong pera, no? We are broke, masabi natin, nakaupo tayo and yung sapat lang makakain tayo sa araw. Sufficient tayo sa ating pangangailangan. Pero wala tayong enough ba na sobra-sobra na makakabili tayo ng ganito, makapunta tayo sa ibang lugar na masasarap na or magagandang lugar na paraiso, di ba? Wala tayong ganun. Kahit na hindi tayo makakapasyal sa magandang lugar o mga maparaisong lugar, pero masaya tayo. Yun yung sinasabi ni Lehi na makapagpaligaya sa tao, hindi lang sa 5 minutes or 10 minutes, isang oras, isang araw, makapagpaligaya sa kanya buong buhay niya. So magpapatuloy tayo sa verse 11. At ito ay nangyari na. Lumapit ako at kumain ng bunga nito at napagtanto ko na napakatamis nito. Higit pa sa lahat na natikman ko na. Oo, at namasdan ko na ang bunga niyon ay puti. Higit pa sa lahat ng kaputiang nakita ko na. Verse 12. At nang kinain ko ang bunga niyon, ay pinuspos nito ang aking kaluluwa ng labis na kagalakan. Kaya nga, nagsimula ako magnais na makakain din nito ang aking mag-anak, sapagkat alam ko na ito ay higit na kanais-nais sa lahat ng iba pang mga bunga. Ito yung Gospel of Jesus Christ. Itong ebanghelyo ng ating Panginoon, doktrina niya, na kung saan nagbibigay sa atin ng kaligayahan. Ito'y nagpupuno ng gap sa ating mga puso. Diba? Kasi nang nabinyagan tayo sa simbahan, truly converted Yung sabi ko nga, iba yung nabinyagan dahil lang na pressure, dahil lang gwapo or gwapa yung missionary, diba? Or napilitan, pero nabinyagan tayo dahil sa pagmamahal natin sa Panginoon. Alam natin na ang simbahan ay totoo. Dito nakaramdam tayo ng labis na kasiyahan sa ating puso. Ito yung ebanghelyo ni Jesucristo. Ito yung after ng baptism natin, feel natin lahat, no? Lahat ng ating mga kasalanan ay nabura na. Nagsimula tayong muli. We are born again in Christ, and that's the feeling na sinabi ni Lehi. At gusto niya ring makakain yung kanyang pamilya. And ito yung binanggit dito sa verse 13. At nang ilibot ko ang aking paningin, nagbabaka sakaling matagpuan ko rin ang aking mag-anak. Nakamalas ako ng isang ilog ng tubig at ito ay dumadaloy at malapit ito sa punong kahoy kung saan ako kumakain ng bunga. At tumingin ako upang mamasdan kung saan ito nagmula at nakita ko ang dulo nito sa hindi kalayuan at sa dulo nito ay namasdan ko ang inyong inang si Saraya at si Sam at si Nephi at nakatayo sila sa waring hindi alam kung saan sila patutungo. At ito ay nangyari na. Kinawayan ko sila at sinabihan ko rin sila sa isang malakas na tinig na dapat silang lumapit sa akin at kumain ng bunga na higit na kanais-nais sa lahat ng iba pang mga bunga. So sa mga verses na to, makita natin na si Lehi ay talagang after niya matanggap yun, ay gusto niya matikman din ng kanyang mag-anak. Si Saraya, si Sam, si Nephi. At ganun din sila ni Laman at Lemuel. At ganun din yung mga kapitbahay nila. So natanggap natin yung ebanghelyo sa ating buhay. Gusto natin yung pamilya natin na hindi pa members ng simbahan, ay matanggap din nila yung mga kaibigan natin. Kasi gusto natin na malaman nila yung knowledge and wisdom na natutunan natin sa simbahan. Yung bang buong buhay natin, dito natin natutunan yung plano ng kaligtasan, yung plan of salvation and plan of happiness. Gospel of Jesus Christ, the restoration
yung maraming mga commandment ni Jesus Christ, yung paying of tithe and offerings, pa-obedience, and Christ-like attributes, diligence, diba? Charity, hope, faith. So marami pa na tayong natutunan na na-overwhelm tayo na gusto natin itong ibahagi kasi sobrang excited tayo kung paano binago ng Panginoon yung buhay natin. Ito yung ginawa ni Lehi. Siya ay sumigaw na malakas para marinig ang kanyang tinig na kanyang pamilya at hinikayat sila na lumapit. So patuloy tayo. Verse 16. At ito ay nangyari na. Lumapit sila sa akin at kumain din ng bunga. At ito ay nangyari na. Nagnais akong lumapit at kumain din ng bunga sina Laman at Lemuel. Kaya nga, ibinaling ko ang aking mga paningin sa dulo ng ilog. Nagbabaka sakaling makita ko sila. Verse 18. At ito ay nangyari na nakita ko sila. Subalit ayaw nilang lumapit sa akin at kumain ng bunga. Verse 19. At nakamalas ako ng gabay na bakal, at ito ay nasa kahabaan ng pangpang ng ilog, at patungo sa kinatatayuan kong punong kahoy. Verse 20. At nakamalas din ako ng makipot at makitid na landas, na nasa kahabaan ng gabay na bakal, maging hanggang sa kinatatayuan kong punong kahoy, at patungo rin sa dulo ng bukal, patungo sa malaki at malawak na parang, na sa waring ito ay isang daigdig. Okay, so my dear brothers and sisters, no, sa mga verses na binahagi na nabasa ko. So dito, tinawag niya na si Laman at Lemuel, nakita niya na, no, kasi concerned siya sa mga anak niya. Pero si Laman at Lemuel ay ayang sumunod sa kanya. Ito yung tinatawag nating agency or freedom to choose. Na kung saan, my dear brothers and sisters, kahit sa kabilang buhay, kung talagang matigas yung ating puso, ay talagang walang mangyayari. Tulad nga sabi sa Old Testament, ano, kahit na bumaba pa si Moses, alam mo yung si Lazaro, diba? Namatay si Lazaro, and yung hari namatay din. Tapos sabi ng hari, ipadala mo sa daigdig, no, ng mga tao yung mga propeta para makinig yung mga mag-anak ko, para hindi sila matulad sa akin. And doon makikita natin, kahit magpadala pa ng Panginoon ng mga propeta, hindi pa rin makikinig yung mga tao dahil sa katigasan ng kanilang mga puso. So, my dear brothers and sisters, ito yung kalagahan ng agency natin. Yung tawag nating moral agency. Kung saan yung moral agency, yung pagpili ng tama. Kasi yung agency is yung ating freedom or kalayaan sa pagpili. Minsan ina-abuse ng tao. Na pag bahala ako sa gagawin ko kasi buhay ko to. Ito makikita yun yung nangyari kay Laman at Lemuel. Kasi walang magic eh. Hindi pwedeng sabihin ng Panginoon sa kanila na i-change ang kanilang pagkatao na lumapit. No? Kasi yun yung nirespeto ng Panginoon, yung ating kalayaan sa pagpili. At pinili nila Laman at Lemuel na hindi talaga sumunod sa kanilang ama. Nakakalungkot na ganun yung sitwasyon. Kaya sabi ko nga, napakalaga yung kalayaan sa pagpili ay piliin natin yung tama. Masakit, mahirap, and hindi siya madali. Pero dahil tama ito, sa huli makakaramdam tayo ng peace at makakaramdam tayo ng pagginawaan. Yung bang ginagawa ko to, hindi ko pa alam yung fully, no? Hindi ko pa alam yung kabuhang kaalaman. Pero kailangan kong gawin dahil ito yung tama. Ito yung tamang gawin. At hindi yun nagawa ni Laman at Lemuel dahil sa pagmamahal nila sa mundo. Dahil napuno na ng galit ang kanilang puso at isipan. Dahil nga, nawala sa kanila yung makamundong bagay dahil iniwan nila yon sa Jerusalem. So, papatuloy, dito nakita ni Lehi na mayroong iron rod. Ito yung gabay na bakal na kung saan ito yung gospel ni Jesus, ito yung salita ng Diyos, na ito yung magdadala sa atin, ito yung maggagabay sa atin patungo doon, no, sa bunga ng punong kahoy, no, sa malawak na lugar ng paraiso. So, hawak tayo na mahigpit doon. Yung isang tao na nagbabasa siya ng banal na kasulatan araw-araw, naging malakas yung patutuon niya. Kaysa sa tao na hindi nagbabasa. Kasi prone tayo sa temptasyon eh. Ganun kahalaga na tayo magbasa ng banal na kasulatan para na maging malakas tayo. Tulad nga dito, ang gabay na bakal ay siyang patungo sa kinatatayuan kong punong kahoy. At doon sa gabay na bakal ay makipot yung daan at matirik at mataas. Straight siya, pataas pa. Hindi siya yung makipot tapos patag lang kasi madali lang eh. Hindi siya sabi dito sa dream ni Lehi na hindi madali yung pagpunta sa kaharian ng Diyos.
Kailangan natin ng gabay, ng compass. Ito yung salita ng Diyos. Pag naghihina tayo, kailangan natin ng lakas na manggagaling sa Panginoon. Ito yung manalangin tayo. Kasi dito masusubukan kung gaano tayo masunurin na sumunod. Kahit na mahirap yung daan, kahit na makipot yung daan at pataas. Kung sino nakaranas dito na mag-akyat sa bundok, di ba? Kailangan mong pahinga. Pero not too much kasi pag pahinga ka ng matagal, sasakit yung paa mo. So pag magnalakad tayo, usually pag baguhan, tapos pag nakakaramdam tayo ng pagod, magpahinga. Maganda pag meron tayong kasama habang nakaupo tayo or nakatayo lang, meron tayong kasama na siya yung magbibigay ng lakas. Kausapin tayo, okay lang yan, kaya mo pa. Madali na lang 1 kilometro na lang, di ba? Tapos kwento kayo about sa buhay, tapos pag after 10 minutes, lakad na naman. After 20 minutes, hinto muna kasi pagod, di ba? So may gumagapay sa atin. No? So in real world, ganun din, no? Hindi natin kailangan na bumalik. No? Babalik ako sa sarili kong dati kong buhay kasi mas madali doon. Dito makipot nga siya at matirik at mataas. Pero dito, alam natin na mayroon tayong patutunguhan. Hindi natin kung anong meron sa taas ng bundok. Pero alam natin nandun yung paraiso. Ito siya, yung sinasabi ni Lehi, na yung gabay na bakal ay siya yung salita ng Diyos. At yung panalangin, siya yung magbibigay sa atin ng lakas. Patuloy lang tayo hanggang makarating tayo dun sa tuktok. Hanggang makasabi tayo, in real world, success. Matatanaw natin yung horizon. Matatanaw natin yung baba ng bundok, yung mga maliit na bahay, yung mga dagat, diba? Yung malawak. Masasabi natin, God, thank you for creating this for me. Nilikha mo to sa akin. Ganun din balang araw. Pag andun na tayo sa kaharian ng Diyos, makita natin yung mga universe, yung mga create ng Diyos, sabi natin Panginoon sa atin, ito'y nilikha ko para sa inyo. Ito'y nilikha ko. Ito yung mundo na kung saan pupuntahan nyo yung paraiso. Diba? Napakasarap nun. No? So, hindi madali. Kasi, paano natin maramdaman yung kaligayahan kung hindi tayo makakaranas ng kalungkutan at sakit? Diba? Pag sumakay tayong helicopter, baba tayo dun sa taas ng bundok, okay, naramdaman natin, masarap dito. Pero wala tayong pain sa katawan. Hindi natin naramdaman. And to mind you, pag umaakyat tayo at ginagawa natin papatuloy, nagiging madali na lang siya. Parang nagiging easy na lang siya. Tuwing ginagawa natin. The more na umaakyat tayo at the more natin ginagawa yun, nagiging easy na siya. And yun yung mga memories na hindi natin makakalimutan sa buhay natin. Verse 21. At nakakita ako ng hindi mabilang na lipumpon ng mga tao. Marami sa kanila ay nagpapatuloy sa paglalakad upang kanilang marating ang landas patungo sa kinatatayuan kong punong kahoy. Verse 22. At ito ay nangyari na. Lumakad sila at nagsimula sa landas na patungo sa punong kahoy. At ito ay nangyari na may lumitaw na abo-abo ng kadiliman. Oo, maging isang napakalaking abo-abo ng kadiliman. Kung kaya't sila na mga nagsisimula sa landas ay nangalikaw at sila ay nagpagalagala at nangawala. Diba, my dear brothers and sisters? So sa verse na ito, makita natin, ano ba yung abo-abo ng kadiliman? Diba, ito yung nabulag sila. Dahil nabulag sila, nangawala sila, hindi na nila alam kung saan sila patutungo. Sana hindi nila pinitawan yung gabay na bakal, yung salita ng Diyos. So therefore, my dear brothers and sisters, na once ang time na binitawan natin yung salita ng Diyos sa buhay natin, mawawala tayo. Bakit? Yung mata natin ay mabubulag tayo sa makamundong bagay. So you offer ng mundo sa atin yung isang pamilya. Diba? Napakaganda ng pamilya nila, napakasimple ng pamilya nila. You offer ng mundo, oy mag-abroad ka. Hindi na nga ako. Totoong story to. Sige, 3 years lang naman, abroad ako. After ng 3 years, my dear brothers and sisters, yung naiwan dito, siyempre nalungkot, pero still nag-hope sila. Tapos yung nandun sa abroad, nasarapan sa buhay niya. Sabi niya, mag-i-extend pa ako ng 5 years dito para maibigay ko lang yung gusto ninyo. Nabigay luho, nawala niyo yung mga anak, nagbisyo, di nakapag-mission yung husband or wife, gumagawa ng hindi maganda. Andun sa abroad, nag-asawa na rin, nagiwalay. Ito yung gusto ng mundo, na mabulag tayo. My dear brothers and sisters, hindi masama yung pumunta sa abroad. Yung masama na wawala na tayo sa commitment na ginagawa natin. Yung commitment na, okay, isang punta lang dito, 5 years lang, babalik ako agad and mag-spend time tayo. Kasi binubulag ka ng pag hindi ka strong sa commitment mo, bubulagin ka ng mundo.
I-offer pa niya sa iyo yung pinakamalaging bagay doon sa abroad para hindi ka lang makabalik dito. So yung punto dito, hindi lang abroad Kahit dito tayo sa Pilipinas, yung trabaho natin, yung mga less important ba? Yung mga makamundong bagay na ginagawa natin, na nabubulag kasi yung pagkabulag sa temporal na bagay or sa mga challenge, pagsubok, hindi lang ito bigla ka mabubulag kasi magugulat ka Yung temptasyon ay siya, parang sinulid siya sa kamay mo. Hindi mo maramdaman sa umpisa. Dahan-dahan yan. Diba? Yung sinulid, pwede mo siyang putulin kasi hindi siya ganun katibay. Iba din yung fishing line kasi matibay yon. Pero yung sinulid lang sa damit. Pero sa tuloy-tuloy, nilalagay hanggang marami na yung sinulid. Ang nakikita mo yung dulo ng kamay, ng daliri mo namumula na. Yun katindi yung temptasyon ng mundo. Ito yung nangyari sa abo-abo ng kadiliman. Nabubulag tayo. At hindi natin natutunan ang lesson na kung saan ito yung gusto ng mundo. Na mabulag tayo dahan-dahan hanggang mabitawan natin yung gabay na bakal hanggang mawala na tayo. Hanggang hindi natin alam kung saan yung tamang daan. At tuluyan tayong mawala. So wala ng pag-asa, meron pa. Manalangin tayo. Kailangan natin ng gabay ng Panginoon. Manalangin tayo. Naniniwala ako, ito yung insight na tanggap ko ngayon. Lahat meron sa mundo ay pwedeng gawin sa mabuti. Yung pera pwedeng gawin sa mabuti. Yung ari-arian mo pwedeng gawin sa mabuti. Yung technology na meron ka pwede mong gawin sa mabuti. Tulad ng ginagawa ko ngayon. Yung skills and talents mo, gamitin mo yan sa kabutihan. Yung influensya mo, gamitin mo yan sa kabutihan. Yung popularity mo, gamitin mo yan sa kabutihan. Hindi ganun kalaki yung offer ng mundo sa'yo. Pero yung offer ng Panginoon sa'yo, eternal life. Patuloy tayo sa verse 24. At ito ay nangyari na nakamalas ako ng iba pang nagpapatuloy sa paglalakad. At nagtungo sila at maigpit na umawak sa dulo ng gabay na bakal. At sila ay nagpatuloy sa paglalakad sa abo-abo ng kadiliman. Mahigpit na nakakapit sa gabay na bakal. Maging hanggang sa makalapit sila at makakain ng bunga ng punong kahoy. Ito yung sinasabi ko, my dear brothers and sisters, sa verse 24 ng 1 Nephi chapter 8. Uncertain yung mangyayari bukas, yung mangyayari sa susunod na bukas, yung mangyayari sa taong ito, yung mangyayari sa next year. Pero kapit lang tayo sa gabay na bakal. Hawakan natin to na mahigpit hanggang makarating tayo in our rest. Pahinga tayo sa paraiso. So Brother Dave, Brother Abonado, so kailangan naming mamatay, makapunta doon? Hindi kailangan. So sabi ko nga, we can feel the little bit of heaven here on earth. Makaramdam tayo ng kunting, sabi nga na, langit dito sa mundo. Sa anong paraan? Sabi ko nga, habang naglalakad tayo sa makipot na daan, paakyat, habang umakyat tayo, ginagawa natin yun araw-araw, nagiging madali na lang. Makapag-testify ako niyan kasi nag-hike ako Meron akong, sa mission ko, meron kaming tinuturuan na naglalakad kami every day, the first and second day, 1 week lang. Sabi ko sa companion ko, talaga bang tuturuan natin yan? Kasi may akitan kaming burol papunta kasi nasa bundok sila. Pero yung burol na yon nakasemento na hagdanan. I think nasa ilang steps yung mataas So every day, hanggang after siguro 2 weeks, normal na lang, pabilisan na lang kaming pag-akyat. So yun yung sinasabi ko, na makaramdam tayo ng little bit of heaven dito sa mundo pag ginagawa natin na sumunod kay Kristo. Pero ibang level na naman ibibigay sa atin. Kasi kailangan nating mag-progress. One eternal round yun. Paikot yun, hindi yun straight line. One eternal round yun. So nagpo-progress tayo. Yun yung universe. Nag-i-expand siya. Kung tama ako. So yun yung sabi dito ni Lehi na hanggang makarating yung mga tao na yun sa punong kahoy, sa paraiso. So mga brothers and sisters, kapit lang tayo, hindi lang kayo, pati ako, pati pamilya ko, kapit lang tayo sa rod of iron na yan. As we learn about this, makita natin, kailangan ko palang magbasa ng banal na kasulatan everyday. Kailangan ko palang mataimtim na manalangin. Natulad ko ngayon, meron akong, yung mata ko merong infection. Yung sa skin, hindi sa mata mismo. And kaya hindi ako nakakapag-video sa aking sarili. Pero sabi ko, and I received an inspiration na pwede mong gamitin yung still gumagana pa naman yung boses mo. Di magsalita ka at record mo. At yun ang i-share mo sa mga brothers and sisters mo. So wala akong pasok ngayon sa paaralan kasi absent ako. Nagsabi naman ako sa aking principal. Pero diba, ginagamit natin
yung available na pwede natin gamitin para sa gawain ng Diyos. At nakaramdam tayo ng peace and solemnity sa buhay natin, sa soul natin, yung sa kaluluwa natin, sa espiritu natin. And walang pera makakatumbas nito. Patuloy tayo sa 25. At matapos na makakain sila ng bunga ng punong kahoy, inilibot nila ang kanilang mga paningin na sa wari ay nahihiya. At inilibot ko rin ang aking mga paningin at nakamalas sa kabila ng ilog ng tubig ng isang malaki at maluwang na gusali. At nakatayo ito na sa wari ay nasa hangin, nakalutang sa ibabaw ng lupa. Verse 27. At puno ito ng mga tao, kapwa matanda at bata, kapwa lalaki at babae. At ang paraan ng kanilang pananamit ay labis na marangya, at sila ay nasa ayos ng panlalait at panduturo ng kanilang mga daliri tuon sa mga yaong nagsitungo at kumain ng bunga. Verse 28. At matapos na matikman nila ang bunga ay nahiya sila dahil sa mga yaong humahamak sa kanila at nagsilayo sila patungo sa mga ipinagbabawal na landas at naligaw. My dear brothers and sisters, at yung mga tao na kumain ng bunga, yung naging member ng simbahan, na binyagan, nakaramdam ng kasiyahan, nakaramdam sila ng hiya. Dahil nabago yung buhay nila at hindi na tulad ng dati. At yung mga dati na yon, sasabihin sa kanila, uy, nagbago ka na. Ito na yung pag-uugali mo. Ikukutsain sila sa araw-araw ng pangabuhay nila. Hindi ka magbabago, ganyan ka pa rin eh. Diba? Yun yung mga comment. Sasabihin sa kanila na dahil ganyan ka, habang buhay ganyan ka na lang. Wala nang pagbabago sa'yo. Dahil sa pagkukutya ng mga tao na yon, ay nahiya sila. At bumalik sila sa dating gawin nila. Dating ginagawa nila at nawala. My dear brothers and sisters, totoo ang sinabi ni Lehi. Ito'y babala din sa panahon natin. Ano ba talaga ang gusto ng tao na maangkin niyang mundo at mawala ang kanyang espiritu, ang kanyang kaluluwa? Anong ninais ng tao para sa kapalit ng kanyang kaluluwa? Kailangan nating maging malakas. Kailangan nating humawak sa gabay na bakal. Huwag tayong mahiya. Sinasabi kong tayo kasi ako at kayo, kailangan nating patibayin yung ating sarili. Hindi natin kailangan mag-isa to. Kailangan natin ng ating mga kapwa mananampalataya, yung kaisa sa pananampalataya sa simbahan. Kailangan natin patibayin ng ating patutuo ng sama-sama. At kailangan nating manalangin sa Panginoon para maging malakas tayo at hindi tayo mawala. Tulad ng after nakapartake ng Gospel ni Jesus Christ at nahiya sila dahil kinukutya sila ng sa malaking gusali ng mundo at nawala sila. Bumalik sila sa dati nilang sitwasyon sa kadiliman. Verse 29. At ngayon ako si Nephi ay hindi sinasabi ang lahat ng salita ng aking ama. Verse 30. Subalit upang mapaikli sa pagsusulat, dinggin nakakita siya ng marami pang tao na nagpapatuloy sa paglalakad at nakarating at mahigpit na humawak sa dulo ng gabay na bakal. At nagpatuloy sila sa kanilang paglalakad, patuloy na humahawak ng mahigpit sa gabay na bakal, hanggang sa nakarating sila at napatiluhod at nakakain ng bunga ng punong kahoy. Verse 31. At nakita rin niya ang marami pang tao na kinakapakapa ang kanilang daraanan, patungo sa malaki at maluwang na gusali. At ito ay nangyari na. Marami ang nangalunod sa kalaliman ng bukal at marami ang nangawala sa kanyang paningin na nagpagala-gala sa mga hindi kilalang daan. Verse 33. At napakarami ng mga taong pumasok sa loob ng yaong hindi pangkaraniwang gusali at matapos silang makapasok sa gusaling yaon ay dinuro nila ang daliri ng panlilibak sa akin at sa mga yaong kumakain din ng bunga, subalit hindi namin sila pinansin. So dito, my dear brothers and sisters, dahil nga gusto nila talagang pumunta doon sa malaking gusali, ay marami ang nalunod, marami ang nasawi, marami ang nawala. At meron din nagtagumpay. Nakamit nila yung mundo. Nang nakamit nila yung mundo, yumaman sila sa mundo, ay dinuduro nila sila ni Lehi at yung kumakain ng bunga. Pero sila ni Lehi ay hindi sila nagpadaig doon. Hindi sila nagpadaig at talagang naging malakas sila sa kanilang pananampalataya. Ang matutunan natin na yung pag tayo malakas sa pananampalataya, masaya tayo na naglilingkod sa Diyos. Kasi sa temple, wala namang requirements doon sa temple. Recommend natin na mayaman ka ba? Check. Ay mahirap ka, huwag ka dito. Walang ganun eh. Oy,
Yung damit mo, bago ba yan? Ay, hindi bago. Alis ka dito. Walang ganun. Lahat po tayo pantay-pantay sa Panginoon. Lahat po tayo ay mahal ng Panginoon. Yun yung ugali. Yun yung pananampalataya ni Nalihay. Lahat tayo, magkaisa tayo dito sa simbahan. Maging malakas tayo. At doon din, marami ang nakapunta at nakapartake, no, sa bunga ng punong kahoy. Sa verse 34, at ito ang mga salita ng aking ama. Kasindami ng pumansin sa kanila ay nangaligaw. 35, at hindi kumain ng bunga sinalamat Lemuel, wika ng aking ama. 36, at ito ay nangyari na matapos sabihin ng aking ama ang kanyang buong panaginip o pangitain na marami. Sinabi niya sa amin na dahil sa mga bagay na ito, nakakita niya sa pangitain. Labis siyang natatakot para kinalaman at Lemuel. Oo, natatakot siya na baka itakwil sila mula sa harapan ng Panginoon. 37, at pagkatapos ay kanyang pinayuhan sila, lakip ang lahat ng damdamin ng isang nagmamahal na magulang, na makinig sila sa kanyang mga salita, na baka sakaling maawa ang Panginoon sa kanila at hindi sila itakwil. Oo, pinangaralan sila ng aking ama. 38, at matapos niyang pangaralan sila at nagpropesiya rin sa kanila ng maraming bagay, kanyang sinabihan silang sundin ang mga kautusan ng Panginoon at huminto na siya sa pagsasalita sa kanila. So my dear brothers and sisters, bilang sa pagmamahal ni Lihay sa kanyang mga anak, ay pinayuhan niya sina Lama at Lemuel na magsisi at magbago para na hindi sila itakwil ng Panginoon. And masakit bilang sa ama, makita niya yung may mga anak siyang malalayo sa Panginoon. Kasi alam ni Lihay na yung buhay hindi lang sa mundong ito, kundi sa kabilang buhay. Gusto niya masama yung kanyang mag-anak. Gusto niya maging isa sila. No? Kung nakabound sila dito sa mundo, mabound din sila sa langit. So ganun din sa buhay natin, yung mga pamilya natin. Gusto natin na mag-isa tayo. Ako po ay nakikiisa sa mga individual or mga members ng simbahan na yung pamilya nila, asawa, na lalaki at babae, yung mga anak, yung mga nanay at tatay, mga lolo at lola, ay hindi pa members ng simbahan. Tulad ni Lihay, nakakaramdam siya ng lungkot na sitwasyon na yan. Patuloy po tayong manalangin. At tulad nga ni Alma, yung father ng tatay, na nagbago si Alma the Younger, yung anak, dahil sa panalangin ng kanyang ama. Huwag po tayong mawala ng pag-asa. Habang nalangin po tayo, ay papakinggan ng ating Panginoon ang ating panalangin. My dear brothers and sisters, maraming salamat sa time na ito. Ito po yung 1 Nephi chapter 8. Susunod po natin yung 1 Nephi chapter 9 as part po ng this week na Come Follow Me lesson. So, proceed na po tayo sa 1 Nephi chapter 9, ang pambungad ng 1 Nephi chapter 9. Gumawa si Nephi ng dalawang uri ng talaan. Tinawag ang bawat isa na mga lamina ni Nephi. Ang malalaking lamina ay naglalaman ng kanilang eskular na kasaysayan. Ang maliliit naman ay mas tumatalakay sa mga sagradong bagay. So, dito natin matutunan ngayon kung gumawa si Nephi ng dalawang talaan. Yung isang talaan, ito'y para sa mga pang-daily, araw-araw nilang ginagawa. Pero yung isang talaan, tumatalakay ito sa mga sagradong dealings. Pakikitungo ni Nephi sa Diyos at kung paano ang Diyos nagbiyaya sa kanila, ano yung mga spiritual experience nila, niya personally. So dito nakalagay sa isang aklat. So sa personal naman, na aklat naman, ito yung mga pamumuno, mga time na di sila nagkakasundo na kailang mga kapatid, yung mga away, dito nakalagay sa isang lamina. So magsimula tayo sa pagbabasa sa verse 1. At ang lahat ng bagay na ito ay nakita at narinig at sinabi ng aking ama habang nananahan siya sa isang tolda sa lambak ng Lemuel at marami pa ring bagay na hindi maaaring isulat sa mga laminang ito. So my dear brothers and sisters, sa pagbabasa pa lang ng verse 1, may insight na pumasok sa aking isip. So bakit si Lihay andun sa lambak ng Lemuel? Napakahalaga sa buhay natin na mayroon tayong me time. Pag sinabi nating me time, yung bang time mo sa sarili mo na makipag-usap sa Diyos. Kasi hindi nananahan yung Panginoon o yung banal na espiritu sa atin pag andun tayo sa, nasabi nating maingay na lugar na kung saan maraming mga sagabal, ibang hindi tayo makapag-focus. Kaya si Lihay dito isang lambak para meron siyang me time sa Panginoon. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, mahalaga na sa buhay natin, meron tayong nilalaang time
na makipag-usap sa kanya sa ating lumikha. Ibig kong sabihin nito is yung halimbawa, pag yung bahay ninyo maraming mga anak at busy, wala kayong kwarto na para lang sa inyong mag-asawa. Naranasan ko back then, yung kwarto namin is andun kami lahat natutulog. Yung anak ko 2 pa lang. So andun kami lahat, 4 kami. So naisip ko na pag gumising tayo ng alas 4 ng umaga, yung bang tulog pa yung lahat, pwede natin gawing meet time yun sa Panginoon. Manalangin tayo, makipag-usap tayo sa Kanya, humingi tayo ng counsel sa Kanya. Diba, napakasarap ng time na meron tayong ganun eh. Yung time na alas 11 ng gabi, tulog na yung lahat, tahimik na yung palibot, pwede tayong mag-pray and talk to Him. Magbasa naman ng kasulatan. Ito kasi yung nakakaligtaan natin, nakakalimutan natin. Yung sa tawag sa Ilonggo is pamalandong. Sa Tagalog, ito yung time na we ponder. Ano ba yung nakalimutan ko na sa Tagalog? Ano? Nagbubulay-bulay tayo. Yung bang we just relax and meditate and tumingin tayo sa surroundings, sa langit, and just say, God, I'm here. Andito ako na anak mo. Nakikinig ako. Gusto kong magkaroon ng ng time to have a conversation. And gusto kong malaman kung ano yung mga plano mo sa akin this coming month, next 6 months, or this year. Baka may mga changes, ipadama mo sa akin yun. Maganda pag meron tayong ganun, yung me time sa Panginoon. Papatuloy tayo sa pagbabasa sa verse 2. At ngayon, tulad ng sinabi ko hinggil sa mga laminang ito, dinggin, hindi yaon ang mga laminang ginawaan ko ng buong ulat ng kasaysayan ng aking mga tao, sapagkat ang mga laminang ginawan ko ng buong ulat ng aking mga tao ay binigyan ko ng pangalang Nephi. Kaya nga, tinatawag ang mga yaon na mga lamina ni Nephi, alinsunod sa aking pangalan, at tinatawag din ang mga laminang ito na mga lamina ni Nephi. Verse 3. Gayunman, nakatanggap ako ng kautusan mula sa Panginoon na dapat kong gawin ang mga laminang ito para sa natatanging layunin na magkaroon ng isang ulat na nakaukit tungkol sa mga ministeryo ng aking mga tao. Okay, my dear brothers and sisters, sa verses na ito, matutunan natin na mayroong pakay yung Panginoon. Bakit ginawa niya yung 2? Yung pagsusulat ni Nephi, 2 lamina. And sa Doctrine and Covenants, may nangyari kasi dyan sa panahon ni Joseph Smith. Yung nawala yung 100 plus na pages ng siya ay nagtra-translate from gold plates to English. So may purpose ito. Bakit? So just a reference lang na pumasok sa isip ko bakit pinagawa si Nephi. And that time, si Nephi, hindi niya pa lubos maintindihan kung bakit pinapagawa siya ng Panginoon. Na i-separate mo yung kasaysayan na nangyari sa inyo at yung mga dealings ko sa inyo, yung mga spiritual na dealings ko. So ito yung kautusan ng Panginoon na dapat nating sundin. And minsan, or kadalasan, my dear brothers and sisters, may nangyayari sa buhay natin na hindi natin nakikita yung mga kautusan ng Panginoon. Pag sinabi ko nakikita, parang ma-visualize natin. At hindi ito pumapasok sa atin at hindi natin ito nadadama. Kasi sobrang occupied na tayo sa mga ginagawa natin. Mga less important things na ginagawa natin sa buhay. Yung parang alam natin na may pinapagawa yung Diyos sa atin. Pero in the first place, sinatanggihan natin to. We don't want to listen. We don't want to know. We don't want to feel. Kasi ito'y hadlang lang sa mga gagawin natin sa araw na ito. Sa mga taon na yun. Maging hadlang siya sa mga less important na ginagawa natin. Ito yung nararamdaman natin. The reason why hindi tayo nakakatanggap ng kautusan galing sa Panginoon. Hindi lang ito kalimitan at kadalasan nangyayari ito. Ito yung mga kautusan ng Panginoon, hindi ito makakasira sa atin, datapwat ito'y makakatulong sa atin para maging maganda pa yung buhay natin. So therefore, napaisip ako na minsan ito yung gusto ng Diyos sa atin. Yung matuwid, masikip na daan, kaya hindi siya madali. Pero worth it siya kasi. No? Ito'y straight patungo sa buhay na walang hanggan. Pero minsan, dahil sa challenges, mas pinipili natin yung daan na akala natin madali siya. But in the end, hindi pala. Ito yung daan na nawawala tayo sa abo-abo ng kadiliman. Kaya dito may pumasok sa insight ng binasa ko yung sa 3 na yung Panginoon, inutusan niya si Nephi, nagbigay siya ng kautusan na Nephi, gawin mo to.
I think si Nephi meron din siyang mga hobbies na ginagawa maliban dito. Pero hindi niya nakakaligtaan yung mga kautusan ng Diyos. Ibig sabihin, ito yung mga most important things na dapat kong gawin. And gawin ko muna to. After nito, pwede ko nang gawin yung mga less important things. Kasi ito yung plano ng Diyos. At habang ginagawa natin, hindi natin namamalayan, ina-arrange ng Diyos yung buhay natin. Ina-arrange ng Panginoon yung daanan natin patungo sa buhay na walang hanggan. Naway mga brothers and sisters, makita natin, ma-visualize natin, ibig sabihin, na ang paraan para na makatanggap tayo, mabuksan ang ating isipan sa mga bagay na mahalaga sa buhay natin. Kailangan natin magbulay-bulay o magponder. Kailangan natin huminto muna. Just stop kung ano yung ginagawa mo. Just stop kung ano man yung iniisip mo. Lahat. And take a moment of silence. Take a deep breath. No? Huminga tayo ng malalim. Hayaan natin nagbukas ang ating puso't isipan sa mga inspirasyon na ibibigay ng Panginoon sa atin. Instructions niya. At doon, dahan-dahan, magbabago yung buhay mo. Once you are focusing on the most important things in your life, things will change. Magiging maganda yung lahat. Magiging maganda yung takbo ng buhay mo. Hindi siya madali, pero consistently, hindi mahirap. Napakaganda yung experience ni Nephi dito. Nagbigay ang Diyos ng kautusan sa kanya. Magpatuloy tayo. Verse 4. Sa iba pang mga lamina, ay iuukit ang ulat ng paghahari ng mga hari at ng mga digmaan at alitan ng aking mga tao. Kaya nga, ang mga laminang ito ay para sa mas malaking bahagi ng ministeryo at ang iba pang mga lamina ay para sa mas malaking bahagi ng paghahari ng mga hari at ng mga digmaan at alitan ng aking mga tao. Verse 5. Ano pat inutusan ako ng Panginoon na gawin ang mga laminang ito para sa isang matalinong layunin sa Kanya, na layuning hindi ko nalalaman. Yung kautusan na binigay ng Panginoon, ito yung sinabi ko kanina, ito yung mangyayari sa hinaharap. Ito yung karanasan ni Joseph Smith sa bagong panahon. Nagkaroon kasi doon ng concern. Pero alam ng Diyos ang nakaraan, ngayon, at ang katapusan. Saan tayo mananalig sa flesh natin na hindi nga natin alam kung anong mangyayari sa atin mamaya, anong mangyayari sa ating kinabukasan at susunod na araw. Pero pag magtiwala tayo sa kakayahan ng Panginoon kasi nakikita niya yung nakaraan, nakikita niya yung ngayon at nakikita niya yung bukas at ang future natin. He is the first and the last, the Alpha and the Omega. Kaya sabi nga ng Panginoon, magtiwala ka lang sa akin. Hindi alam ni Nephi kung ano yung kautusan, bakit? Bakit kailangan niyang i-separate? Yung isang lamina para ito sa paghahari ng mga hari, sa mga away, digmaan, personal dealings. Ito naman ang isang lamina, sagradong bagay ito. Ito yung mga mystery ng langit. Ito yung mga inspirasyon na natanggap niya. Ito yung mga hiwaga na kung saan makaramdam tayo, mag-open yung mind natin at ma-amaze tayo. Ito pa yung hindi nabubuksan kasi mayroong mga pages sa gold plates, lamina ng ginto, na hindi pa nabubuksan. At one time nga sa isang talk sabi, sinong gusto dito sa conference na malaman kung ano yung mga remaining parts na hindi pa nabubuksan sa gold plates kasi kinuha nga ni Moroni. So, sa nakasubaybay. And then sabi nila, kami marami nag-raise ng hands. Sabi ng speaker, hindi pa nga natin nauubos o lubos na intindihan ang aklat ni Mormon at ang banal na kasulatan, Bible, Old Testament and New Testament. Tapos, we were asking for this new, yung di pa nabubuksan ng lamina ng ginto. Excited tayo sa isang bagay, nahihiwagaan tayo, pero hindi pa nga natin na lubos na intindihan yung andito na sa harapan natin. Yung isang martir na ibinigay niya yung buhay niya parang sa patotoo na aklat ito ay totoo. So, my dear brothers and sisters, naalala ko sa mission ko, yung journal natin. Sa mission ko, tinatawag kong Elder Bonado. Sa mga Quezon City dyan, ako po si Elder Bonado. Sabi sa amin ng mission president is, ilagay niyo yung mga magandang bagay na experience niyo sa mission. Kasi ito yung magbibigay sa inyo ng inspirasyon pag-uwi ninyo. Yun yung ginawa ko. Nasulat ko doon, limbawa, yung isang araw, December 20, 2017. Pumunta kami sa bahay ni sister. So, babanggitin mo yung mga tao na kinakausap mo. Kasi noon, hindi pa uso yung cellphone. May cellphone na, pero hindi pa ganun ka high-tech tulad ngayon.
ilagay mo doon, no? Bumisita kami dito sa bahay niya at masaya kami. Ito yung nangyari sa akin. Investigator sila namin and gusto nilang magpagturo talaga. Sila'y golden kung sa salitang ano pa natin. And nag-intindihan nila yung turo namin and masaya kami, nakapag-banding kami sa kanila. Tulungan namin si brother sa pagsasaka, mga ganun. Si sister naman ay masaya na nagbago yung buhay ni brother at isusulat natin yung mga experience natin. So tama yung sinabi ni Nephi dito na yung layunin ng Panginoon hindi niya pa alam. And dito makikita natin, my dear brothers and sisters, how the Lord given us the opportunity while pinag-aralan natin yung Aklat ni Mormon, nabubuksan sa atin kung how to focus in the most important part of our life. So sa pagpapatuloy, basahin natin ang verse 6. Verse 6, subalit nalalaman ng Panginoon ang lahat ng bagay mula sa simula. Kaya nga, naghahanda siya ng paraan upang maisakatuparan ang lahat ng kanyang gawain sa mga anak ng tao, sapagkat dinggin, taglay niya ang lahat ng kapangyarihan para sa katuparan ng lahat ng kanyang salita. At gayon nga ito. Amen. So my dear brothers and sisters, dito nagtatapos ang chapter 9. Nagustuhan ko yung sinabi to sa huli na sa katuparan ng lahat ng kanyang salita. Lahat ng promise ng Panginoon sa atin ay matutupad yun. Kailangan din magkaroon ng pananampalataya. Kailangan din magkaroon ng matibay na pananampalataya kasi ibibigay niya sa atin yun. Minsan kasi may hinihingi tayo na hindi naman accordan sa will ng ating Panginoon. God, gusto kong yumaman. Yung mga ganong sitwasyon. God, bigyan mo ako ng sasakyan. Tapos pag hindi bibigay ng Panginoon sa atin, nalulungkot tayo. Hindi niya ibinibigay siguro dahil mas may maganda siyang plano para sa atin. Minsan, hindi niya ibinibigay dahil may bibigay siya na makapagpapasaya sa atin. Kasi yung mga hinihingi natin, baka ito yung makakasira sa atin. Kasi alam niya yung nakaraan, ngayon, at ang hinaharap. So yung tiwala, kailangan natin patibayin yun kasi yun yung magdadala sa atin na maging masaya tayo. My dear brothers and sisters, nagustuhan ko yung binasa ko sa 1 Nephi chapter 9. Simple lang siya pero maraming tayong insights na natutunan ngayon. Kaya nga sabi ko ngayon sa sarili ko minsan nag-worries tayo kung anong makakain natin bukas, kung anong mangyayari bukas. Pero kung susunod tayo sa kautusan ng Panginoon, magbabago yung buhay natin. Kung magtitiwala tayo sa flesh natin, sa ating sariling kaalaman, bakit alaman natin yung mangyayari? Meron ba tayong kakayahan sa past, present, and future? Mangyayari lang yun if hihingi tayo ng glimpse sa ating Panginoon. Hihingi tayo ng tulong sa ating Diyos sa buhay natin. Kailangan natin magsimula ngayon. Kailangan natin baguhin yung mga ginagawa natin ngayon. As we focus on the most important things in life, magbabago yung buhay natin. And we're asking the Lord na, God, simplihin mo yung buhay ko. Gusto ko maging masaya. Gusto ko yung kung anong meron ako ngayon ay magagamit ko sa gawain ng Panginoon. And naway, tulungan mo ako para na mag-focus ako sa eternal perspective ng buhay ko. So, dear brothers and sisters, ganun ka saya at kaganda yung pagiging Kristiyano. And mahal tayo ng ating masalangit. Kaya, He's always mindful sa atin para sa kabutihan natin. Magtiwala lang po tayo. Continue to have faith in Him. And if sa mga challenge na dumarating sa atin, let's ask help sa Kanya. Huwag tayong humingi ng tulong sa flesh ng ating katawan or sa tao. Humingi tayong una ng tulong sa Kanya kasi magpapadala siya ng mga anghel para sa atin sa kinakatawan ng mga tao dito sa mundo. Dito nagtatapos ang 1 Nephi chapter 9. Proceed po tayo sa 1 Nephi chapter 10. Pambungad ng Kabanata 10. Ibinadya ni Lehi na dadalhing mga bihag ng mga taga-Babylonia ang mga Hudyo. Sinabi niya ang tungkol sa pagdating sa mga Hudyo ng isang Mesiyas, isang tagapagligtas, isang manunubos. Sinabi rin ni Lehi ang tungkol sa pagdating ng isang tao na siyang magbibinyag sa kordero ng Diyos. Sinabi ni Lehi ang tungkol sa kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ng Mesiyas. Inihantulad niya ang pagkalat at pagkatipo ng Israel sa isang punong olibo. Si Nephi ay nangusap tungkol sa anak ng Diyos, sa kaloob ng Espiritu Santo at sa pangangailangan para sa katwiran. Verse 1. At ngayon, ako si Nephi ay magpapatuloy na magbigay ng ulat sa mga laminang ito
tungkol sa aking mga ginagawa at sa aking panunungkulan at ministeryo. Ano pat upang magpatuloy sa aking ulat, kinakailangang mangusap ako kahit paano sa mga bagay tungkol sa aking ama at tungkol din sa aking mga kapatid. Verse 2. Sapagkat dinggin, ito ay nangyari na matapos suminto ang aking ama sa pagsasalaysay ng mga salita tungkol sa kanyang panaginip at sa pagpapayo rin sa kanila na lubos na magsusumigasig. Nangusap siya sa kanila hinggil sa mga Hudyo na matapos silang malipol, maging ang yaong dakilang lungsod ng Jerusalem at marami ang madadalang bihag sa Babylonia. Alinsunod sa sariling takdang panahon ng Panginoon, sila ay muling magbabalik. Oo, maging panunumbalik sa kalayaan mula sa pagkabihag at matapos silang mapanumbalik sa kalayaan mula sa pagkabihag, ay muli nilang aangkinin ang lupang kanilang mana. Verse 4. Oo, maging 600 taon mula nang lisanin ng aking ama ang Jerusalem. Isang propeta ang ibabangon ng Panginoong Diyos sa mga Hudyo, maging isang Mesiyas o sa ibang mga salita, isang tagapagligtas ng sanlibutan. Dito sa pagbabasa ko sa verse 1 hanggang verse 4, nagustuhan ko yung sinabi sa verse 4 na kung saan nakita ni Lehi na isang pangitain na darating yung araw na may yung mga Hudyo ay makakatanggap sila ng kalayaan. Darating yung Mesiyas para iligtas sila. Dito matutunan natin kung gaano kahalaga yung isang manunubos sa buhay ng isang tao. Kung gaano kahalaga na meron tayong tinitingnan na tagapagligtas. Ilagay natin sa ganito. So, bakit kinakailangan natin ng isang manunubos? Ano ba yung kahalagahan nito? Kung ating ihambing ito sa buhay natin, sa ating pagkakamali sa buhay, sa ating nagagawang kamalian, kung walang manunubos ng ating kasalanan, paano tayo makakabalik sa ating Ama sa Langit? Kailangan ng isang manunubos para tayo tubusin sa ating kasalanan. At ito ay hindi nanggaling sa isang tao, hindi nanggaling sa sinuman, kundi mismo nanggaling ito sa anak ng Diyos. May isang kwento na halintulad dito. May isang tao na mabuting tao siya. And nangutang siya ng pera para makapag-umpisa ng buhay niya kasi galing siya sa ibang lugar. And kailangan niya ng puhunan para makapagsimula ng pagsasaka. So miram siya ng pera and nagsimula siyang magsaka. Bumili siya ng mga gamit niya sa pagsasaka. Habang nagdaraan ang mga araw ay nakumbinsi siya. May nakita siyang mga kapitbahay niya at nakumbinsi siya na makipaghalubilo sa kanila. Hanggang dumating sa punto na yung pera na tinatago niya ay naigastos niya. Hanggang napabayaan niya na yung tanim niya kasi nagastos niya ng pera. Wala na siya siguro pambili ng pataba sa lupa o bakod para hindi mapinsala yung kanyang pananim. Ang nangyari sa taong to ay nalulong siya sa bisyo at hindi na siya makabayad ng kanyang utang kasi hindi pa nagkakaroon ng produkto ang kanyang pananim. So, doon ay nalungkot talaga ang tao na yun at hindi niya alam kung saan siya kukuha ng pambayad. Ang isang araw, mayroong isang mabuting tao na tumingin sa kanya at doon ay tinulungan siya. Tinubos ng tao na yun ang utang niya and ang hiling lang ng tao na yun ay magsimula siyang muli. And this time, gawin niya na maging maganda yung buhay niya. So, yung tao na nangutang, nagulat siya kung bakit ganun yung approach sa kanya ng tao. Pero yung pangako niya sa taong tinubos yung utang niya is magsisimula siyang muli, tulad pinag-usapan, and gagawin niya ng mabuti yung buhay niya. So, pinautang siya uli, nagtrabaho siya, at naging maganda yung buhay niya. So, doon makikita natin, my dear brothers and sisters, yung kung walang tutubos sa atin, hindi tayo makakabalik sa kaharian ng Diyos. Siguro sa taong yun, kung walang tutubos sa kanya, paano siya makakapag-umpisa uli? No, mahirap. Ganon kahalaga yung isang manunubos, ang isang tagapagligtas. Kasi may mga tao na sinasabi, bakit kailangan pa natin ng tagapagligtas? Kaya naman natin. Hindi po natin kaya. Personally ako, hindi ko kayang mag-isa kung wala yung manunubos. Imagine kung wala tayong being na perfect being na kung saan maintindihan tayo sa mga panahong kailangan natin ng makakausap na makaintindi sa atin. Imagine kung walang being na yon,
hindi tayo makakapagpanalangin. Kasi yung panalangin is a form of meditation din. And makaka-relax sa atin, makakatulong sa atin. Sa science yun. But spiritually, ito yung paraan para makakonect tayo sa ating Ama sa Langit. So, naisip ko kung wala tayong being, paano tayo makapanalangin? Paano tayo makakaramdam ng comfort sa ating sarili? No? And kung walang being, na perfect being o Diyos, walang kasulatan. Kung walang kasulatan, walang dealings ng Panginoon sa atin, paano tayo na-bless, walang value yung buhay. Yung pag-uugali natin iba. Parang robot tayo. And kung mangyayaring mga ganong bagay, paano tayo makakaramdam ng kaligayahan? Yung tunay na kaligayahan. Siguro chaos. Hindi lang sigurado talagang chaos yung mangyayari sa mundo. Kaya nagpapasalamat ako kung gaano ka ganda and katalino yung Diyos na binigyan tayo ng tagapagligtas. Yung plano of salvation yung napaka-perfect. Ay ito'y pinakita niya kay Lehi. Nagustuhan ko dito dahil ito'y magiging glimpse natin. No, na nabibigyan ng inspirasyon ng Diyos si Lehi at nabibigyan niya ng glimpse kung anong mangyayari sa future. And ito'y nangyari ilang taon pa bago dumating yung Mesiyas. Yun nga, yung ating tagapagligtas na si Jesucristo. Magpatuloy tayo sa pagbabasa, verse 5. At nangusap din siya hinggil sa mga propeta, na napakalaking bilang ang nagpatotoo sa mga bagay na ito, hinggil sa Mesiyas na ito na kanyang nabanggit, o itong manunubos ng sanlibutan. Verse 6. Ano pat ang buong sangkatauhan ay nasa ligaw at nahulog na kalagayan, at magiging gayon magpakailanman, maliban na lamang kung sila ay aasa sa manunubos na ito. Di ba? Ito yung connection sa sinabi ko na mahuhulog tayo at hindi natin kaya na bumangon. Sabi nga dito sa verse 6, ano pat ang buong sangkatauhan ay nasa ligaw at nahulog na kalagayan, at magiging gayon magpakailanman, maliban na lamang kung sila ay aasa sa manunubos na ito. Yeah. So mahuhulog tayo at magkakaroon tayo ng walang pag-asa habang buhay kung wala yung manunubos. Kasi ito yung manunubos, siya yung tutubos ng lahat ng ating mga kasalanan para tayo ay makabalik sa kaharian ng langit. Ito yung magiging hope natin. At syempre mahihiya tayo na every time nagagawa tayo ng kasalanan, mag-iisip tayo na kung gagawin ko to, nakakahiya sa lumikha ko. Parang andun yung konsensya natin na yung temptasyon darating sa atin at maiisip natin na mali ito. Kasi nararamdaman natin yung inspirasyon at yung gabay ng banal na espiritu na pag gumagawa tayo ng kasalanan, iniisip natin yung ginawa ni Jesus Christ, yung ating Panginoong Jesucristo sa krus, sa hardin ng Getsemani, kung paano siya nag-suffer doon, na inako niya lahat ng kasalanan ng mundo at paano siya nag-suffer sa cross. So ito yung way para mapakita sa atin na magbago tayo. May paraan tayo na magbago. Every time na may temptasyon na darating sa atin, mayroon itong protection. Kailangan nating paglabanan ang ganong temptasyon. At mayroon tayong way to do better, to do good, para maging mabuti pang tao. Magpatuloy tayo. Verse 7. At nangusap din siya hinggil sa isang propetang darating bago ang Mesiyas, na siyang maghahanda ng daan para sa Panginoon. Ito yung pinsan ng ating Panginoong Jesucristo, si John the Baptist, yung nagbinyag sa kanya. Verse 8. Oo, maging siya man ay magtutungo at ipangangaral sa ilang. Ihanda ninyo ang daan ng Panginoon at tuwirin ang kanyang mga landas, sapagkat may isang nakatayo sa inyo na hindi ninyo nakikilala, at higit siyang makapangyarihan kaysa sa akin, na kung kaninong panali ng pangyapak ay hindi ako karapat-dapat na magkalas. At marami pang sinabi ang aking ama hinggil sa bagay na ito. Verse 9. At sinabi ng aking ama na siya ay magbibinyag sa Betavara, sa dako paroon ng Jordan. At sinabi rin niya na siya ay magbibinyag sa pamamagitan ng tubig, maging ang Mesiyas ay bibinyagan niya sa tubig. Verse 10. At matapos niyang mabinyagan sa pamamagitan ng tubig ang Mesiyas, kanyang mababatid at patutuhanang nabinyagan niya ang kordero ng Diyos, na siyang mag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Verse 11. At ito ay nangyari na matapos sabihin ng aking ama ang mga salitang ito. Nangusap siya sa aking mga kapatid hinggil sa ebanghelyong ipapangaral sa mga Hudyo, at hinggil din sa paghihina ng mga Hudyo sa kawalang paniniwala. At matapos nilang patayin ang Mesiyas, napaparito, at matapos siyang patayin, ay babangon siya mula sa mga patay, at ipakikilala niya ang kanyang sarili
sa pamamagitan ng Espiritu Santo sa mga hintel. Diba kung makikita nyo, my dear brothers and sisters, kung gaano ka ganda ng plano ng Panginoon. And nakakalungkot din kasi yung mismong lahi niya ang nagpapatay sa kanya, yung pumatay sa kanya. Sa cross gusto ko yung sinabi ng Panginoon na sinabi niya, patawarin niyo sila kasi hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kahit na makasalanan tayo, kahit na sinasaktan natin yung Panginoon sa mga kasalanan nagagawa natin, still yung Panginoon nagsasabi siya na, Ama, patawarin mo itong brother na ito, itong sister na ito, dahil hindi niya alam ang kaniyang ginagawa. Even though nandun na siya sa agony of pain, still iniisip pa rin tayo ng ating Panginoon dahil sa kanyang pagmamahal at matiising puso para sa atin. Iba yung pagmamahal ng ating Panginoon sa atin na kahit buhay niya ay bibigay niya nang walang pagdududa. Kahit hindi niya kaya ay tiniis niya. Ang sakit ng nararamdaman na kasi yung sarili mong bayan, sarili mong mga kalahi, no, siyang bumabato sa kanya, nagmamalupis sa kanya, dinuduraan siya, pero tiniis niya lahat to. Sa ating buhay sa panahon natin ngayon, makikita natin kung sa anong paraan ba, Brother Abonado, na sinasaktan natin yung Panginoon. Isipin natin na mabuti at pakiramdaman. Magbulay-bulay tayo sa ganitong sitwasyon. Na sa panahon na hinahayaan natin na matukso tayo, ay sinasaktan natin yung Panginoon. Hinagupit natin siya. Sa panahong dinidenied natin siya, sa panahon na kailangan niya tayo na tumayo bilang witness niya, sa mga panahon kinukot siya ng ibang tao, yung pangalan ng Diyos, ay tahimik lang tayo. Yun yung mga nangyayari sa unang panahon na tahimik lang sila, kahit na sinasaktan na yung Panginoon. Yung mga panahon na dinidenied natin yung banal na Espiritu, kasi gusto nating gawin yung gusto ng laman. Yun yung mga panahon dinidenied natin yung Panginoon. Na pag tinatanong tayo, kilala mo ba siya? Kilala mo ba ang Mesiyas? At ang ating response ay, hindi ko kilala ang Mesiyas. Ito yung panahon na nakakalimutan natin siya. Sa anong paraan? Nakakalimutan nating magdasal, nakakalimutan natin magbasa ng banal na kasulatan. Yung mga panahon na andun siya sa cross at naghihirap. Gusto natin andun din tayo para alalayan siya. Sa sandaling buhay niya ay andun tayo. Pero naisip ba natin sa mga panahon na masaya tayo? Naisip ba natin siya? Naisip ba natin sa panahon na kailangan tayo ng Diyos? Naisip ba natin siya? Kailangan niya tayo para ibahagi ang kanyang salita sa mga anak ng tao. Na tumayo tayo na may dangal para ibahagi ang katarungan at ang totoo. Na ang mga tao ay kailangan magsisi sa kanilang mga kasalanan. Kasama po tayo dun. Naway maintindihan natin na hindi lang sa cross nagtatapos na masabi nating tapos na yon, nakaraan na yon. Sana kung mabalik ko lang, kaya ko ipaglaban yung Diyos. Kaya ko ipaglaban ang Panginoong Jesucristo. Kaya nating ipaglaban siya hanggang ngayon. Kasi yung laban ay nagpapatuloy. Verse 12. Oo, maging ang aking ama ay maraming sinabi hinggil sa mga hintel at hinggil din sa sambahayan ni Israel na sila ay ihahalin tulad sa isang punong ulibo na mababali ang mga sanga at ikakalat sa lahat ng dako ng mundo. Sa makatuwid, sinabi niya na talagang kinakailangang akayin tayo ng sama-sama sa lupaing pangako tungo sa ikatutupad ng salita ng Panginoon na tayo ay ikakalat sa dako ng mundo. Kung makikita niyo, my dear brothers and sisters, yung mostly ngayon na niwala sa Panginoon is maraming Christian sa Pilipinas. Regardless kung anong religion, anong sekta, meron tayo. Marami tayong naniniwala sa Panginoon. And yung hamon nga lang sa atin, kung makikita natin, grabe nakarampant ngayon yung temptation. Sabi ko ba yung pag-advertise sa adversaries. Doon ako pinapaliwanag ko rin sa kanila. They think that this is a story. Kung makita natin sa panahon nila ni Moses, yung mga next generations na hindi na nakasaksi ng mga miracles at mga hiwaga na ginawa ng Diyos sa buhay nila. Parang akala nila it's like a story. Tulad din natin, na nangyayari talaga sa panahon natin ngayon. Nakakala ng mga karamihan yung Book of Mormon, yung scriptures like the Bible, the Old Testament, the New Testament, also the Doctrine and Covenants, it's just a story na nangyari noon na hindi ito totoo at gawa-gawa lang. At ganun na karampat, my dear brothers and sisters. Kaya tayo yung laban ay ng Panginoon ay hindi pa tapos. Hanggang ngayon, kailangan nating lumaban para sa Zion. Kailangan nating lumaban para sa ikatutupad ng plano niya, ng plano ng kaligayahan. Kaya nga sabi ko, binigyan tayo, napakaganda ng ibinigay ng Panginoon sa atin na regalo ng kalayaan sa pagpili ng mabuti.
We have the power to ask God for help para matulungan niya tayo na makalabas sa ganung sitwasyon. Sa Sodom at Gomora na tayong lumika or na bilang tayo sa sitwasyon, mayroon tayong kapangyarihan para lumabas doon, para piliin na maging masaya tayo. Verse 15. At sa ganitong pamamaraan ng pananalita, nagpropesiya at nangusap ang aking ama sa aking mga kapatid. At marami pa ring bagay na hindi ko isinulat sa aklat na ito, sapagkat isinulat ko ang marami sa mga yaong kapaki-pakinabang para sa akin sa isa ko pang aklat. At ang lahat ng bagay na ito na aking sinabi ay naganap habang nananahan sa isang tolda ng aking ama sa labak ng Lemuel. Verse 17. At ito ay nangyari na ako, si Nephi, matapos na marinig ang lahat ng salita ng aking ama hinggil sa mga bagay na nakita niya sa pangitain. At gayon din ang mga bagay na sinabi niya sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na kapangyarihang natanggap niya sa pamamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos at ang anak ng Diyos, ang Mesiyas na paparito. Ako, si Nephi, ay nagnais ding aking makita at marinig at malaman ang mga bagay na nito at malaman ang mga bagay na ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo na siyang kaloob ng Diyos sa lahat ng yaong masigasig na naghahanap sa Kanya maging sinaunang panahon at sa panahong ipakikita niya ang Kanyang sarili sa mga anak ng tao. So dito, my dear brothers and sisters, nang narinig ni Nephi sa kanyang amang si Lehi ang mga bagay na pangitain na nakita ni Lehi, ay nagkaroon siya ng desire para sundin din to. Napakasarap yung feeling na sinabi ni Nephi na gusto niya ring malaman at masaksihan kung ano yung nakita ng kanyang ama. Naway ganun din tayo. Naway magkaroon tayo ng desire sa paglilingkod sa Diyos sa anumang paraan sa kabutihan. Pag nakita natin yung kasamahan natin sa simbahan na nagme-missionary work, ministering, nagpa-function ng kanyang calling, ay ganun din tayo. Verse 19. Sapagkat siya na naghahanap ng masigasig ay makakasumpong at ang mga hiwaga ng Diyos ay ilalahad sa kanila sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo, maging sa panahong ito at sa sinaunang panahon, at kapwa sa sinaunang panahon at sa panahong darating. Kaya nga, ang landas ng Panginoon ay isang walang hanggang pag-ikot sa makatuwid. O tao, sa lahat ng iyong gagawin, kayo ay dadalhin sa paghahatol. Kahit na anong gawin natin, ito, katotohanan din to, na balang araw, haharap tayo sa harapan ng ating Ama sa Langit. Haharap din tayo sa harap ng ating Panginoon. At bilang tagatubos, isang redeemer, isang tagapagligtas natin, siya yung magiging judge natin, tagahukom natin, tagapaghatol natin sa mga ginawa natin sa mundo. Hindi natin pwedeng takbuhan yon. Hindi tayo pwedeng, ayaw ko munang makipagharap sa Diyos kasi hindi pa ako handa. Ito, wala tayong kalayaan sa pagpili dito. Kasi ito na yung time na kung saan haatulan tayo sa mga ginagawa natin. At kung hindi tayo nakinig sa katotohanan na yon, yung totoo, yung truth, ay paano na pag dumating yung araw ng paghukom ng Diyos sa atin. Verse 21. Sa makatuwid, kung hinahangad ninyong gumawa ng kasamaan sa araw ng inyong pagsubok, sa gayon matatagpuan kayong marurumi sa harapan ng hukumang luklukan ng Diyos at walang maruming bagay ang makakapanahang kasama ng Diyos. Kaya nga, tiyak na kayo ay tatakwil magpakailanman. Verse 22. At ang Espiritu Santo ay nagbibigay ng karapatan na sabihin ko ang mga bagay na ito at huwag ipagkait ang mga iyon. Diba? So mismo si Nephi, pag magsalita siya sa atin, pinapakita niya na mahal tayo ng Diyos. Pero kailangan tayong sumunod sa mga kautusan niya. Naway marami tayong natutunan sa chapter 6, 7, 8, 9, and 10. And masaya ako na nakapagbahagi pa ako sa inyo, nakapag-aral ako ng Aklat ni Mormon. And ito po ay isang tulong din sa akin para ma-enlighten ako kung ano pa yung gusto ng Panginoon sa atin. Napakaganda na nagbabasa ako, may tatanggap akong insights, and ito yung nababahag ko sa inyo kasi hindi lang po ako natututo, kundi kayo din po na nakikinig. So next week natin ay 1 Nephi chapter 11 and 15. So ito yung pag-usapan natin yung nasasandatahan ng kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. So angko po ito ng January 22 and 28. Hahabol po tayo sa February na gawain. Ayun po, my dear brothers and sisters, maraming salamat sa oras na to na inilaan nyo po sa pakikinig ng Come Follow Me Philippines 1 Nephi chapter 6 to 10 ng Enero
January 15 to 21. See you po next week. God bless.